Magandang araw mga mag-aaral na ikawalong baitang. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa katuturan at 5 tema ng heograpiya. Sinasabi na malaki ang bahaging ginagampanan ng heograpiya mula pa noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ang idinidikta ng katangiang pisikal ng lugar kung saan naninirahan ang sinaunang tao ang umubog sa kanilang pamumuhay. Pero saan nga ba nanggaling ang salitang heograpiya? Nagmula ang salitang heograpiya sa wikang Greek na geo o daigdig at grapiya na ibig sabihin ay paglalarawan. Sa makatwid, ang heograpiya ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. May 5 saklaw ng pag-aaral ng heograpiya. Una ay ang anyong lupa at anyong tubig. Pangalawa ay likas na yaman. Pangatlo, klima at panahon. Pang-apat ay distribusyon at interaksyon ng tao at iba pang organismo sa kapaligiran nito. At pang-5 ay ang flora at fauna. Maliban sa mga saklaw ng pag-aaral ng heograpiya, ay meron pa tayong 5 tema ng heograpiya. Taong 1984 nang binalangkas ang 5 magkakaugnay na temang geographical sa pangunguna ng National Council for Geographic Education at ang Association of American Geographers. Ang layunin nito ay gawing mas madali at simple ang pag-aaral ng heograpiya bilang isang disiplina ng agham, panlipunan. Ngayon naman ay atin ang tatalakayin ang 5 tema ng heograpiya. Una ay ang lokasyon. Ang lokasyon ay tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig. Meron tayong 2 pamamaraan sa pagtukoy ng mga lugar sa daigdig. Una ay ang lokasyong absolute. Dito tayo ay gumagamit ng mga imahinasyong guhit tulad ng latitude line at longitude line na bumubuo sa grid. Ang pagkukross ng 2 guhit na ito ang tumutukoy sa eksaktong kinaroroonan ng isang lugar sa daigdig. Ang pangalawa naman ay ang relatibong lokasyon, kung saan binabatay natin ang mga lugar at bagay na nasa paligid nito. Halimbawa na lamang ang mga anyong lupa at tubig at mga istrukturang gawa ng tao. Pangalawa ay ang lugar. Tumutukoy ito sa katangiang natatangi sa isang puok. Meron tayong 2 pamamaraan sa pagtukoy nito. Una, ang katangian ng kinaroroonan tulad ng klima, anyong lupa at tubig at kasama na ang mga likas na yaman. Pangalawa ay ang katangian ng mga taong naninirahan tulad ng wika, relihiyon, densidad o dami ng tao, kultura at mga sistemang politikal. Pangatlo ay ang rehiyon. Ito ay tumutukoy sa bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal o kultural. Pang-4 ay interaksyon ng tao at kapaligiran. Ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kanyang kinaroroonan. Kapaligiran bilang pinagkukunan ng pangangailangan ng tao, gayon din ang pakikiayon ng tao sa kanyang pagbabagong nagaganap sa kanyang kapaligiran. Ang panghuli ay paggalaw. Ito ay tumutukoy sa paglipat ng tao mula sa kinagisang lugar patungo sa ibang lugar. Kabilang din dito ang paglipat ng mga bagay at tikas sa pangyayari tulad ng hangin at ulan. Merong itong 3 uri. Una ay ang linear, gaano kalayo ang isang lugar. Time, gaano katagal ang paglalakbay. And pangatlo ay psychological, paano tinitingnan ang layo ng lugar. Iyon na nga ang katuturan at 5 tema ng heograpiya. Maraming salamat.